Ito yung karugtong nung video na naipost ko kahapon. Pagdating naman ng tanghali, andito na nga sa bahay yung panganay ko, pati na nga rin si Bunso. Nag-asikaso na ako ng kakainin nila para sa tanghalian. Yung scramble na itlog, pati na nga rin yung hotdog. Naubos naman na dahil nga yung iba inulam ng mga bata sa almusal. Yung iba binaon nila, pagkatapos yung itlog naman ibinaon ng asawa ko. Pagdating ng tanghalian, iwala na nga kaming ulam. Kaya nagluto na nga lang ako ng isang noodles. Tapos pagdating naman nung bandang hapon, bigla nga sumakit yung ulo ko dahil nung mga nakarang araw, palagi nga ako naaambunan pagka naghahatid sundo ako sa mga bata. Kaya pagdating ng hapon, natulog na nga muna ako. Bandang alas 4 naman na nung nagising ako dahil susunduin na nga si Chucha. Yung panganay ko na nga yung pinagsundo ko. Pagkatapos ako naman inaghugas itong mga pinagkainan namin nung tanghalian. Yung kanin pala na nasa strainer, yan yung bahaw namin nung nakaraang gabi pa. Medyo basa na nga siya, nanghihinayang naman akong itapon dahil medyo marami-rami pa nga ito. Pagkatapos napakamahal pa nga ngayon ng bigas. Hindi pa naman siya as in panis talaga. Medyo basa pa nga lang yung ilalim. Kaya hinugasan ko na nga muna. Pagkatapos pinatulog ko nga muna siya dyan sa strainer. Itong mga tinapay pala, dala yan ng mga estudyante ko galing sa school. Hindi naman nila nakakain kaya nilagyan ko ng margarine pagkatapos tinusta ko. Yung sinain ko pala nung umaga may natira pa. Kaya yun nga yung sinama ko dito sa natira naming bahaw na kanin. Pagdating sa sinangag, gusto ko nga yung maraming bawang. Kaya isang buong bawang na nga yung nilagay ko. Pagkatapos naglagay ako dyan ng pamintang crack dahil naubusan na kami ng pamintang powder. Naglagay ako ng kaunting asin. Pagka nagluluto pala ako ng sinangag, gusto ko yung may tutong. Kaya matagal ko nga yan sinasalang pagkatapos hinihinaan ko lang yung apoy. Nung nagtutong naman na yung ilalim nitong sinangag kong kanin, nilipat ko na nga rin dito sa pinaglalagyan ko kanina nung bahaw. Yung panganay ko pati na nga rin yung asawa ko, napakahilig nila parehas sa sinangag. Kaya lang bihira nga lang ako magsangag. Madalas kasi nauubos ka agad yung bahaw namin na kanin. Bandang alas 6 na nga ito ng hapon. Dumating na yung asawa ko galing sa trabaho niya. Dumaan na nga muna siya sa palengke para bumili nga ng uulamin namin para sa hapunan. Bago ko nga lutuin, una ko na nga muna sinalang itong ham. Babaunin to ng mga bata kinabukasan, kaya lang maaga ko na nga niluto. Habang nakasalang naman yung niluluto kong ham, ito at nagsalang na nga rin ako ng sinaing. Medyo marami naman itong sinangag, kaya nga lang si Bunso, mas gusto niya nga yung bagong saing. Itong manok pang ko sana yan sa lulutuin kong gulay, kaya lang mali nga yung pagkakaintindi ng asawa ko at pamprito nga itong binili niya. Pamprito yung pagkakachop dito sa manok, kaya tinamad naman ako maghiwa-hiwa pa dito sa bahay. Kaya tinimplahan ko na nga lang yan at ipiprito ko na lang. Bago ko nga tinimplahan yan, pinagtatanggalan ko nga muna ng balat pati na nga rin ng mga taba. At yun na nga lang yung gagamitin ko panggisa doon sa lulutuin kong gulay. Hindi ko naman inaasahan na magluluto ako ngayon ng pritong manok, kaya hindi na nga rin ako nagpabili pa ng kalamansi. Pagkatapos wala na nga rin bawang dito sa bahay, kaya hindi ko na yan nalagyan ng bawang. Dahil nga wala akong nilagay dyan ng kalamansi, naglagay ako ng kaunting suka lang pampabawas ng lansa. Pagkatapos ko matimplahan yung kaunting manok na ipiprito ko, tinabi ko na nga lang muna. Pagkatapos ibinalikan ko naman itong piniprito kong ham. Ang baon to ng mga bata kinabukasan, kaya nga lang maaga ko niluto dahil nga minsan anong oras na nga ako nagigising. Niluto ko na ng maaga para bukas kahit malita ako ng gising, may uulamin na nga yung mga bata at may babaunin na nga rin silang ulam. Pagkatapos ko pala maiprito lahat ng ham dito sa kawali na pinagprituhan ko, hindi ko na nga yan hinugasan pa. Yung balat ng manok na pinagtatanggal ko, nilagay ko yan dito pagkatapos inantay ko lang hanggang sa magmantika. Itong bawang pala, tinabi ko na yan kanina. Nung magsasangag ako, naalala ko, nalas na nga pala yung bawang na ginamit ko. Kaya nagtabi nga ako para sa gagamitin ko pag-isa dito sa gulay. Pagka nagluluto pala ako, mas gusto ko maraming bawang. Okay nga lang sa akin mag-isa ng walang sibuyas, pero mas gusto ko maraming bawang. Pagka mahal yung sibuyas, madalas naman pagka nagigisa ako, bawang nga lang ginagamit ko. Pero ngayon, dahil medyo mura nga yung sibuyas, maliliit lang naman itong pinili kong panggisa. Akala ko nga nakapli pa itong video ko habang nagluluto ako ng gulay. Kaya lang sobrang init na pala nung cellphone ko at nag-off na nga yung camera ko. Naluto ko na pala yung sari-saring gulay na ginisa ko. Pagkatapos sunod ko naman yan na niluto ay itong kaunting manok na ipiprito ko. Ang pirasong hita lang ng manok itong binili ng tagapamalingki ko. Pagkatapos medyo maliit-liit pa nga at pinahati niya sa anim. Yung ulam namin ngayon sa isang buong maghapon, sobra-sobra na naman niya kami sa budget. Doon pa nga lang sa umagahan namin yung baon ng mga bata. Pagkatapos nung tanghalian, kahit na noodles na lang yung niluto ko, medyo mahal naman itong hapunan namin. Itong gulay kasi na dati 25 pesos nga lang namin nabibili, 50 pesos na nga siya ngayon. Buti na nga lang, medyo mura na nga itong manok dahil 50 pesos lang yung isang hitang maliit. At yung budget namin sa ulam sa isang buong maghapon na 150 pesos, hindi na nga kasya ngayon, kaya medyo dadagdagan ko na nga ng kaunti. Pagkatapos ko naman mailuto lahat itong ulam namin para sa hapunan, naghain na nga rin ako para makakain na yung mga bata dahil may pasok pa nga kinabukasan para makatulog na nga rin sila ng mas maaga. Ito na yung hapunan namin ngayong kain po tayo. Thank you Lord sa food. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone. Bye!